Isa na namang astig na Marvel TV series Tagalog recap ang mapapanood nyo ngayong araw mga huwan at ito ay ang She-Hulk Attorney at Law episodes 1-9. Ang palabas na ito ay isang legal mystery action sci-fi TV program na na-release sa taong 2022 at siguradong ika-enjoy nyong panoorin. Kamusta na kayo mga huwan? Mag-relax na at mag-enjoy sa ating napakalupit na Marvel Tagalog recap at simulan na natin. Ang abogadong si Jennifer Walters ay habang nasa isang road trip kasama ang pinsan niyang si Bruce Banner o si Hulk ay nasabing ang nalikha niyang inhibitor device ang nagpapanatili sa kanya sa anyong tao. Ilang saglit ay biglang humarang sa kanila ang isang spacecraft at aksidenteng nailiko ni Jen ang kotse sa gilid ng kalsada na kinahulog nila sa bangin. Kahit pasugatan ay pinilit ni Jen na lumabas ng sasakyan at hinili niya ang pinsan palabas subalit biglang natuluan ang sugat niya ng dugo ni Bruce. Pagkatapos ay naging isang babaeng Hulk si Jen at dahil sa pagkataranta ay tumakbo siya palayo. Maya-maya ay nagising si Jen sa gitna ng kakahuyan sa normal na anyo at naisipan niyang pumunta sa kalapit na bar upang linisin ang sarili sa palikuran. Nang nakita si Jen ng mga kababaihan sa bar ay nakigamit siya ng cellphone nila upang makontak si Bruce. Ngunit habang hinihintay ni Jen ang pinsan sa labas ay kinulit siya ng mga kalalakihan na sumama sa kanila. Pero nang galit na tinaboy ni Jen ang mga lalaki sa anyong Hulk ay mabilis na pinigilan siya ni Bruce sa anyong Hulk rin. Kinaumagahan ay nagising si Jen sa bahay ni Bruce sa Mexico at nakita niya ang pinsan sa underground laboratory nito bilang ang Smart Hulk. Pinaliwanag ni Bruce na isang Sakaran spaceship ang biglang nagpakita sa kanila na posibleng magbibigay ng mensahe sa kanya at aalamin niya pa kung ano ito. Pero ang dugo ni Bruce na may halong nakakamatay na gamma radiation na napunta kay Jen ay hindi kinapahamak ng babae dahil pareho sila ng DNA. Pagkatapos ay malungkot na sinabihan ni Bruce ang pinsan na hindi na siya makakabalik sa normal na buhay niya at dapat na masanay ng babae ang sarili sa dalawang pagkatao niya. Kalaunan ay sinalang ni Bruce si Jen sa isang high-tech na chamber upang tulungan siyang makontrol ang galit niya at upang hindi siya magpalit sa anyong Hulk. Ngunit nang nilabas ni Bruce ang mga circular saw ng chamber ay biglang nagpanik si Jen sa anyong Hulk at galit na nawasak niya ang equipment pati na ang malaking pinto ng chamber. Pero labis na kinagulat ni Bruce na mapansing walang alter ego si Jen at nagagawang makontrol ang sarili sa anyong Hulk nang walang problema. Pagdaan naman ng ilang araw ay sinanay ni Bruce ang pinsang maging kalmado sa lahat ng nakaka-stress na sitwasyon upang makontrol ni Jen ang pagpapalit niya ng anyo. Pagkatapos ay patuloy na sinanay ni Bruce ang babae ng ilang araw sa labas ng bahay kung paano makokontrol ng pinsan ang napakalakas na kakayahan nito bilang Hulk. Pero si Jen ay napakagaling na nagagawa ang lahat ng mga pagsasanay na binibigay sa kanya ng pinsan niya. Maya-maya ay dahil hindi sila madaling malasing sa anyong Hulk ay naisipan ni Bruce na uminom sila ni Jen ng maraming alak sa natayo niyang bar. Sa sunod na araw ay dahil nakokontrol na ni Jen ang pagpapalit niya ng anyo ay nasabi niya sa pinsan na kailangan na niyang umuwi. Pero nasagot ni Bruce na kailangan pa ni Jen na magsanay bilang paghahanda sa pagiging superhero niya dahil sa paraan lang na yun magagamit ng babae ang abilidad niya. Ngunit ayaw ni Jen na maging isang superhero dahil mas nais niyang mamuhay ng normal at pinagpilitan ng babae na umalis sa lugar gamit ang truck ni Bruce. Pagkatapos ay nasagasaan ni Jen si Hulk na kinatalsik niya ng malakas ngunit dahil pinagpilitan pa rin ni Bruce na manatili ang pinsan sa lugar ay nagsimula silang mag-away. Malakas na inatake ni Hulk si Jen ng thunderclap niya pero ang babae ay malakas na pumalakpak ng maraming beses na kinabagsak ni Bruce. Inis na inatake ni Bruce ang pinsan niya ng ilang beses hanggang sa kalaunan ay natulak niya ng matindi ang babae na kinabagsak nilang dalawa sa bar niya. Agad na pinagtulungan nilang dalawang matayo muli ang bar at maya-maya ay mabigat ang kalooban na sumang-ayon na si Bruce kay Jen na bumalik na ang pinsan sa buhay bilang abogado at nagpaalam na siya sa kanya. Kinabukasan kasama ang katrabaho at best friend ni Jen na si Nikki Ramos ay pinraktis ng babae ang speech niya sa korte laban sa GLK&H law firm ng New York. Pero ilang saglit nang nagsisimula na ang hearing ay biglang pumasok ang superpowered na si Titania at si Nikki ay pinilit si Jen na magpalit ng anyo. Pagkatapos ay magaling na kinalaban ni Jen si Titania sa anyong Hulk hanggang sa napabagsak niya ito at agad na bumalik siya sa anyong tao. Maliit na pabor lang mga huwan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay mabilis na kumalat sa mga balita ang kabayanihang nagawa ni Jen at ang isang lalaki mula sa insidente ay tinawag siyang She-Hulk. Kinagabihan kasama pa rin si Nikki ay pumunta si Jen sa Legal East Bar at habang nasa anyong Hulk ay masayang sinisigaw ng mga tao ang bansag sa kanyang She-Hulk.
Subalit kalaunan ang boss ni Jen ay binalita sa kanyang dahil sa pagligtas niya sa mga jury ng korte ay naisip ng oposisyon na posibleng maging bias ang paghusga sa hearing kaya't diniklara nilang isang mistrial ang kaso na kinatalo nila sa hearing. Subalit dahil mapanganib para sa opisina nila ang pagiging She-Hulk ni Jen ay tinanggal siya ng boss niya sa trabaho. Kinabukasan ay sinubukang mag-apply ni Jen sa iba't ibang law firm subalit walang tumatanggap sa kanya. Isang gabi ay malungkot na uminom si Jen sa Legal East Bar pero nilapitan siya ng may-ari ng GLK&H law firm na si Halden Holloway at inalok siya nito ng trabaho sa opisina nila. Kahit pa kinagulat ni Jen na nakaraan lang ay humarap siya sa korte laban sa GLK&H ay agad na sumang-ayon siya kay Holloway at ni-request pang makasama rin niya sa opisina nila si Nikki. Kinaumagahan pagpasok ni Jen sa gusali ng GLK&H ay pinaliwanag sa kanya ni Holloway na dahil napakaraming mga superhuman ang lumalapit sa tanggapan nila ay nagtayo sila ng Superhuman Law Division at gagawin niyang head rito ang babae. Pagkatapos ay sinabihan ni Holloway si Jen na dapat ay nasa anyong She-Hulk siya habang nasa opisina nila at binigay niya sa babae ang kasong pagpapalaya kay Emil Blonsky o kay Abomination. Tumanggi si Jen sa kaso dahil tinangkang patayin ni Emil ang pinsan niya noon ngunit nasabi ni Holloway na kapag hindi niya ito tinanggap ay wala siyang trabaho sa law firm nila. Pero dahil minungkahi ni Holloway na bago magdesisyon si Jen ay bisitahin muna niya ang kliyente nila ay ginawa nga ito ng babae at agad na nagtungo siya sa Department of Damage Control Prison o DODC. Paglapit ni Jen sa high-tech na selda ni Blonsky ay nasabi ng lalaki na tuluyan na niyang nabago ang sarili at nakokontrol na niya ang pagpalit ng anyo. Pinaliwanag pa ni Blonsky na tinangka niyang patayin si Bruce dahil sa utos ng gobyerno at nawasak niya ang malaking parte ng Harlem dahil sa serum na na-inject sa kanya ng militar. Bilang katunayan naman na nais na niyang mamuhay ng mapayapa ay sumulat pa si Blonsky ng tula para sa mga nabiktima niya upang masabi sa kanila na nagsisisi na siya. Maya-maya ay sinabi ni Jen sa boss niya na napagdesisyonan na niyang tanggapin ang kaso ni Blonsky. Subalit napanood ng babae sa balita na palihim na tumatakas at lumalaban pala si Blonsky sa isang underground fight club bilang ang Abomination, samantala si Bruce sakay ng Sakaran 8 class spaceship ay naglakbay sa kalawakan. Kinabukasan ay inis na hinarap ni Jen si Blonsky patungkol sa pagtakas at paglaban niya sa fight club na posibleng makapagkansela ng paglaya niya. Pero binunyag ng lalaki na matapos siyang puwersahang patakasin ng Master of Mystic Arts na si Wong ay kusa siyang bumalik sa selda niya. Agad namang sinabihan ni Jen si Nikki na gumawa ng paraang makontak si Wong. Ilang saglit pagbalik ni Jen sa GLK&H building ay biglang nagpakita roon si Wong at agad na kinausap siya ni Jen sa opisina niya. Inamin naman ni Wong na puwersahan niyang kinuha si Blonsky mula sa kulungan dahil nangangailangan siya ng malakas na kalaban para sa pagsasanay niya bilang Sorcerer Supreme. Maya-maya ay mula sa selda ni Blonsky ay hinarap siya ng mga miyembro ng parole board upang alamin kung karapat-dapat nga bang mapalaya ang lalaki. Sinabi ni Blonsky sa board na tuluyan na siyang nagbago at si Jen ay pinapunta sa hearing ang ilang mga taong natulungan ng kliyente niya na katunayang mabuting tao na siya. Ilang saglit ay dumalo si Wong sa hearing at sinabi niya sa board na matapos niyang puwersahang patakasin si Blonsky sa kulungan ay inalok niya siya ng matutuluyan sa Camartage pero nagpumilit ang lalaking bumalik sa selda niya upang tapusin ang kanyang sentensya. Pinaliwanag ni Jen sa kanila na kapag nakalaya ang kliyente niya ay plano niyang magtayo ng meditation retreat na pupondohan ng mga pen pal soulmates niya. Ilang saglit ay nasabi ng isang parole board member na kapag hindi na kontrol ni Blonsky ang pagpapalit niya ng anyo ay posibleng makagawa uli siya ng matinding krimen. Pero si Blonsky ay naisipang magpalit ng anyo upang mapakita sa lahat na nagagawa niyang makontrol ang sarili kahit pa nasa anyo siya ng Abomination. Nagmadaling sinabihan naman ni Jen si Blonsky na bumalik sa normal na katawan dahil labis na natakot sa kanya ang mga board members. Pagkatapos ay pinaliwanag sa kanila ni Jen na magagawang makawala ni Blonsky sa selda niya kung nanaisin niya pero hindi niya ito ginawa. Ang mga parole board members naman ay nasabing pag-uusapan muna nila ang magiging desisyon nila kay Blonsky, ngunit nang nasabi ng isang member na isang krimen ang pagpapatakas ni Wong kay Blonsky ay agad na umalis siya ng lugar. Sa sunod na araw ng hearing ay napagdesisyonan ng mga parole members na palayain na si Blonsky na labis na kinatuwa ng dalawa. Ngunit dapat ay hindi na bumalik sa anyong Abomination si Blonsky at palaging magsusuot ng inhibitor device kundi ay ibabalik uli nila siya sa kulungan. Kinagabihan ay biglang inatake si Jen ng Wrecking Crew criminal group pero kahit pa gamit ang mga nanakaw na mga Asgardian construction tool ng grupo ay nagawa pa rin silang mapabagsak ni She-Hulk. Samantala ang magician na si Donnie Blaze ay nag-perform ng mga magic sa Mystic Castle Theater gamit ang mga natutunan niyang mahika sa Camartage, subalit hindi humahanga ang mga tao sa mga ginagawa niya.
Kaya't naisipan ni Blaze na kunin ang babaeng si Madison bilang volunteer at nagbukas siya ng interdimensional portal upang ipunta ang babae sa ibang dimensyon. Ngunit aksidenteng napunta ni Blaze ang volunteer sa silid ni Wong na labis na kinagalit niya. Kinabukasan si Jen ay gumawa ng account sa isang dating site at biglang pumunta sa opisina niya si Wong. Pinaliwanag ni Wong kay Jen ang mga nagawa ni Blaze at nasabing kailangang mabigyan ng leksyon ang lalaki bilang halimbawa sa lahat na mali ang pag-abuso nito ng mahika. Sa sunod na eksena ay pumunta sina Jen at Wong sa Mystic Castle at binigyan ng babae sina Blaze at ang manager ng Cease and Desist Order. Kinaumagahan ay nagsimula na ang hearing ni Wong laban kina Blaze at si Jen ay nasabing peking mahika ang ginagawa ng oposisyon nila. Ngunit si Blaze ay nag-perform ng ilang mga magic tricks sa harap ng korte upang mapatunayan na totoong mahika raw ang mga nagagawa niya. Ang judge naman ay namangha sa magic ni Blaze at nasabing magpapatuloy siyang mag-perform sa Mystic Castle Theater habang pinagdedesisyonan niya ang paghusga sa kaso nila. Kinagabihan ay napansin ni Jen na wala siyang nakuhang match sa dating app. Kaya't naisipan ng babae na palitan ang pangalan at profile photo niya bilang ang She-Hulk at mabilis na nakakuha siya ng maraming match. Agad na sinimulan ni Jen makipag-date sa ilang mga match niya mula sa app at isa na rito si Todd Phelps. Ngunit sa pakikipag-usap ni Jen sa mga date niya ay napansin niyang hindi siya interesado sa mga ito maliban kay Arthur na mabait at honest na kinaakit ng babae. Samantala si Blaze ay nag-perform uli sa Mystic Castle ngunit ang pinalabas niyang ibon ay biglang nang itlog ng isang demon sa isang babaeng volunteer. Agad na sinipa ito ni Blaze sa portal papunta sa impyernong dimensyon ngunit mabilis na naglabasan rito ang mas marami pang demon. Nagmadaling humingi ng tulong si Blaze kay Wong ngunit si She-Hulk na kasama si Arthur ay biglang pinuntahan ni Wong upang magpatulong sa nagawa ni Blaze. Kahit pa mabigat sa kalooban ay tinulungan ni She-Hulk si Wong na ipunta ang napakaraming maliliit na demon sa nagyayelong dimensyon. Pero dahil sa napakagaling na abilidad ni Wong at ng napakalakas na pangangatawan ni She-Hulk ay nagtagumpay silang mapunta ang lahat ng demon sa portal. Sina Blaze naman ay sumang-ayon na sa Cease and Desist Order request ni She-Hulk. Kinaumagahan ay napanood ni Jen sa balita na napalaya na si Titania at kalaunan ay nakatanggap siya ng dokumento mula kay Titania na kinakasuhan siya nito sa paggamit ng pangalang She-Hulk na naging trademark na ng babae mula sa perfume niya. Maya-maya ang katrabaho ni Jen na si Pug ay nabanggit kay Nikki na ang kaibigan niyang drip broker ay posibleng mahanapan si Jen ng outfit designer na magagawan siya ng mga pananamit na magkakasya sa kanya. Agad na pumunta sina Pug sa isang cafe kung saan nakatago ang superhero clothing business ng drip broker. Pagkatapos ay mula sa elevator ay nakiusap ang dalawa sa broker na hanapan ng kaibigan nila ng outfit designer na sinang-ayunan nito. Samantala si Holloway ay inatasan ng isa pang lawyer nilang si Mallory Book na hawakan ang kaso ni Jen laban kay Titania. Sa sunod na araw sa korte ay pinaliwanag ni Mallory sa judge na ang pangalang She-Hulk ay matagal nang tinatawag ng media kay Jen mula nang napakita niya sa publiko ang Hulk na anyo niya. Pagkatapos ay pinakita ni Mallory sa lahat ang interview ni Jen sa media na tinatanggap na niya ang bansag sa kanyang She-Hulk ng mga tao. Ang judge naman ay humingi ng iba pang ebidensya kay Mallory na katunayang tinatanggap na ni Jen ang bansag sa kanya at tinigil muna nito ang hearing. Kinabukasan ay hinarap ni Nikki si Jen kay Luke Jacobson na nagdidisenyo ng mga superhero clothing. Nag-request ang dalawa kay Luke na gawan si Jen ng kasuotan na makaka-adjust sa dalawang pangangatawan niya na sinang-ayunan nito. Sa sunod na araw ay naisipan ni Jen na ipunta sa korte ang mga nakadate niya sa dating app bilang witness na katunayang pinapakilala ng babae na siya si She-Hulk bago pa i-trademark ni Titania ang pangalan na yon. Dahil sa nagawa ni Jen ay nanalo siya sa kaso at ang judge ay hinusgahan si Titania na itigil ang paggamit ng pangalang She-Hulk sa mga produkto niya. Maya-maya ay bumalik si Jen sa shop ni Luke at agad na sinukat niya ang mga kasuotan na nagawa nito sa kanya. Kinabukasan ay dumalo si Jen sa wedding ng kaibigan niyang si Lulu suot ang dress na ginawa sa kanya ni Luke ngunit labis na kinagulat niyang dumalo rin roon si Titania dahil boyfriend pala nito ang kaibigan ng groom. Maya-maya ay nakilala ni Jen sa lugar ang lalaking si Josh na kaibigan rin ng groom pero ilang saglit ay dahil sa pag-inom ni Jen ng maraming alak sa party ay labis na nalasing siya. Nilapitan uli si Jen ni Josh at sa puntong yun ay nagkakapalagayan na sila ng loob. Ngunit nang napasuka si Jen sa labas ay bigla siyang sinuntok ni Titania dahil nais gumanti ng babae sa pagkatalo nito sa kanya sa korte. Si Jen naman ay agad na nagpalit ng anyo bilang She-Hulk at naglaban sila ni Titania sa gitna ng dance floor ng wedding party.
Pero biglang sumubsob ang mukha ni Titania sa sahig na kinasira ng mga ngipin niya at nakuhaan pa siya ng video ng mga tao kaya't agad na umalis siya ng party. Samantala sina Nikki at Mallory ay nakita sa website ng intelligensya ang napakaraming banta kay Jen at kalaunan ay agad na sinabi ni Nikki sa kaibigan ang tungkol sa website. Kinabukasan ay nakipag-date si Jen kay Josh at sa paglipas ng ilang mga araw ay patuloy na lumabas siya kasama ang lalaki ng maraming beses, hanggang sa isang gabi ay nagtalik sila sa apartment niya. Subalit kinaumagahan ay napansin ni Jen na wala na sa tabi niya si Josh at hindi na siya nito kinokontak. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin nagpaparamdam si Josh kay Jen at nasabi niya kay Nikki na wala siyang interes sa mga banta sa kanya ng intelligensya. Isang umaga ay tinawagan si Jen ng parole officer ni Blonsky na si Chuck Donald dahil nakatanggap sila ng malfunction alert mula sa inhibitor device ng lalaki. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Chuck si Jen na samahan siya sa bahay ni Blonsky upang mapigilan niya ang abomination kung sakaling hindi ito makipag-cooperate sa kanila. Pero napansin ni Chuck na nagkaroon lang pala ng malfunction ang inhibitor device ni Blonsky dahil aksidenteng nabangga ito ng lalaki sa electric fence niya. Kalaunan ang naayos na ni Chuck ang device ay agad na umalis na siya ng lugar subalit biglang nawasak ni na Manbull at Agila ang kotse ni Jen habang nag-aaway sila. Pinaliwanag ni Manbull na tinuturuan siya ni Blonsky na makontrol ang galit niya at si Jen ay napilitang manatili muna sa lugar habang hinihintay ang tow truck na kukuha ng kotse niya. Ngunit walang makuhang cellular signal si Jen sa lugar pero sa patuloy na paglalakad ng babae ay nakakuha siya ng signal sa Wood Lodge ni Blonsky kung saan isinasagawa ng lalaki ang therapy session niya kasama sina Porcupine, Saracen at ang iba pa. Pero labis na kinagulat ni Jen na makitang nandoon rin ang lalaking leader ng wrecking crew na umatake sa kanya nakaraan na si Wrecker. Pero pinakalma si She-Hulk ni Blonsky at sinabihan na umupo roon upang ayusin ang alitan nila nakaraan. Nasabi naman ni Wrecker na hindi na siya miyembro ng wrecking crew dahil nagbago na siya at nagsorry ang lalaki kay She-Hulk. Dahil naman nakumbinsi ng buong grupo si She-Hulk ay nakwento niya sa kanila ang tungkol sa biglang hindi pagpaparamdam ni Josh sa kanya. Pagkatapos ay pinayuhan si Jen na Blonsky na wag mas gumugol ng oras bilang She-Hulk kundi bilang normal na tao na ginawa nga niya. Kalaunan ay pinilit ng grupo si Jen na burahin na ang number ni Josh upang mas gumaan ang loob niya at pinasok nila siya sa steam room upang ma-refresh ang katawan niya. Maya-maya ay nasakay na sa tow truck ang kotse ni Jen at masayang nagpaalam ang babae kina Blonsky bago siya umalis sakay ng truck. 3 araw na ang nakakalipas noong nagtalik sina Jen at Josh ay ilang saglit habang natutulog ang babae ay kinopya nito ang mga data sa cellphone niya at tinext kay Hawk King na nakakuha na siya ng dugo ni Jen. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan si Eugene Patillo o si Leapfrog ay inatake ang mga magnanakaw sa labas ng isang appliance store. Subalit nagawang mabugbog si Leapfrog ng mga magnanakaw at nang ginamit niya ang mga engine ng suit niya ay bigla itong sumabog at nasunog ang mga paa niya. Kinaumagahan ay nag-file ng kaso si Eugene sa opisina ni Jen laban kay Luke Jacobson dahil sa pagdisenyo nito ng palyadong suit ng lalaki na kinasunog ng mga paa niya. Kinagulat ni Jen ang na-file na kaso ni Eugene at maya-maya ay napagdesisyonan niyang puntahan ang shop ni Jacobson. Pinaliwanag ng babae kay Luke na plano siyang idemanda ng client niyang si Eugene dahil sa pagdisenyo niya ng palpak na suit nito. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Jen si Jacobson na magkaroon na lang ng kasunduan na babayaran niya ang danyos na nalikha ng dinisenyo niyang suit para kay Eugene. Ngunit galit na nasabi ni Jacobson na kahit kailan ay hindi siya gumawa ng defective na suit at sinabihan si Jen na hindi na siya nito gagawa ng kasuutan. Sa sunod na araw ay nirepresente ni Matt Murdock si Luke sa korte pero dahil sa matalas na pang-amoy ng attorney ay nalaman niyang gumamit si Eugene ng jet fuel sa suit kaya ito sumabog. Dahil sa nalaman nila ay agad na nanalo sina Jacobson sa kaso. Pagsapit ng gabi ay pumunta si Jen sa Legal East Bar at nagulat ang babae na binilhan siya ng alak ni Matt bilang peace offering. Pinaliwanag ni Matt kay Jen na ginawa na siya ni Jacobson ng ilang mga kasuutan at ang pagpresenta sa kanya sa korte ang paraan niya upang makabayad rito. Pero nasabi ni Matt kay Jen na maaari niyang matulungan ang mga tao bilang She-Hulk kapag nabigo sila ng batas at nagpaalam na si Matt sa babae. Maya-maya pag-uwi ni Jen sa bahay nila ay biglang humingi ng tulong sa kanya si Eugene dahil may umaatake sa kanya. Mabilis na nakarating si She-Hulk sa lokasyon ni Eugene at pinigilan niya si Daredevil sa pag-atake sa kotse ng kliyente niya. Nang nagpumilit ang Devil Vigilante na habulin si Eugene ay pinigilan siya ni She-Hulk ng ilang beses gamit ang napakalakas na abilidad niya hanggang sa kalaunan ay napabagsak niya si Daredevil gamit ang Thunderclap niya at si Eugene ay nakatakas na ng lugar. Pero nalaman ni Jen na si Matt pala ang Daredevil at hinahabol raw niya si Eugene dahil kinidnap nito si Jacobson.
Nagmadaling pinuntahan nina She-Hulk at Daredevil ang lilipad building na ang hideout ni Eugene kung saan niya ginawang hostage si Jacobson kasama ang mga Lip Squad niya. Agad na inatake ni Daredevil ang ilang mga tadpole mercenary ni Lip Frag sa loob ng gusali at magaling na napabagsak niya ang mga ito. Pero nang sinugod si Matt ng iba pang mercenary ay mabilis na napabagsak ang mga ito ni She-Hulk. Pagkatapos ay kinalaban ni Daredevil ang mas marami pang tadpole mercenary sa sentro ng lilipad building habang si She-Hulk ay dinulungan si Jacobson na tanggalan ng mga gapos. Matapos naman mapabagsak ng Devil Vigilante ang karamihan sa mga kalaban sa buong paligid ay nagmadaling tumakas si Lip Frag ng lilipad building pero napilay ang mga paa niya sa pagtalon sa gusali at nadakip siya ng mga pulis. Kalaunan ay nagkaayos na sina Jen at Luke at nasabing gagawan na niya siya ng panibagong kasuutan. Sa sunod na eksena ay nakita ni Jen si Matt sa rooftop ng lilipad na mag-isang nakaupo at sa pakikipag-usap ng babae sa kanya ay nagkadevelopan sila. Maya-maya ay dinala ni Jen si Matt sa apartment niya at doon sila nagkaroon ng mainit na pagmamahalan. Kinaumagahan ay umalis na si Daredevil sa syudad at pagsapit ng gabi ay dumalo si Jen sa isang gala suot ang dress na dinisenyo para sa kanya ni Jacobson upang tanggapin ang Female Lawyer of the Year award niya. Subalit ang intelligensya ay biglang hinak ang system ng gala na nagpakita sa lahat ng video ni Jen na nakikipagtalik kay Josh at sinabing hindi siya karapat-dapat na hangaan. Labis na kinagalit iyon ni She-Hulk at nawasak niya ang malaking screen at nang napansin niya ang isang miyembro ng intelligensya sa lugar ay agad na inatake niya ito ngunit mabilis na napalibutan siya ng mga DODC agents. Kinabukasan ay nakulong rin si Jen sa DODC prison pero sa kondisyong laging suotin ang inhibitor device ay agad na pinalaya na ang babae sa kulungan. Maya-maya ay kinuha na ni Jen ang mga kagamitan niya sa opisina niya dahil tinanggal na siya sa trabaho. Pagkatapos ay kasama si Nikki ay sinimulan ni Jen na alamin kung sino ang mga taong nasa likod ng intelligensya upang mapabagsak nila ang mga ito. Sa sunod na eksena ay napagdesisyonan ni Jen na pumunta sa bahay ni Blonsky upang doon mag-relax. Samantala si Nikki ay naisipan na i-upload sa intelligensya website ang nakakahiyang video ni Jen noong college at agad na inimbitahan siya ni Hawking sa private event nila mamayang gabi. Kalaunan ay sinama ni Nikki si Pug sa lugar kung saan ginanap ang event na ang Wood Lodge pala ni Blonsky at ang lalaki ay nagpanggap na miyembro ng intelligensya. Nakita ni Pug sa lugar si Todd at nadiskubre niyang ito pala ang Hawking na nagtayo ng grupo. Hindi nagtagal ay sinimulan na ni Todd ang event at tinawag niya papunta sa harap si Blonsky sa anyo ng Abomination bilang life coach ng grupo na walang ideya sa totoong agenda nila. Pero nang nagbigay na siya ng speech ay biglang pumunta sa event si Jen at laking gulat na makita ang pagpapalit niya ng anyo. Pero sina Nikki ay binunyag kay Jen na ang grupo ang intelligensya at si Todd ang Hawking. Inamin naman ni Todd na hinire niya si Josh upang makakuha ng dugo kay Jen at ngayong nabago na ng mga scientist niya ang dugo ng babae ay ligtas na magkakaroon din siya ng kapangyarihan na katulad kay She-Hulk. Mabilis na iniwas ni Blonsky si Jen mula sa atake ni Todd at biglang dumating sa lugar si Titania. Galit na nagpakita rin si Bruce sa event at kinalaban si Abomination dahil inakala niyang inatake nito si Jen. Na-realize ni Jen na sobrang gulo ng storyline ng palabas at naisipan niyang pumunta sa main menu ng Disney Plus at pumasok siya sa kabilang programa. Pagkatapos ay nakarating si Jen sa headquarter ng Marvel Studios at pinuntahan niya ang silid kung nasaan ang mga scriptwriter ng She-Hulk program. Sinabihan ni Jen ang mga writer na baguhin ang ending ng istorya pero nasagot nila na yun ang nais ni Kevin. Agad na naisipan ni Jen na kausapin ang Kevin na tinutukoy ng mga writer at nang pinigilan siya ng mga security personnel ay magaling na kinalaban sila ng babae hanggang sa napabagsak niya ang lahat ng mga ito. Ngunit pagpasok ni Jen sa silid kung nasaan si Kevin ay nakita niyang isa pala itong robot at kinumbinsi niya ito na baguhin ang istorya niya. Pagkatapos ay nakiusap si Jen kay Kevin na dapat ay panagutan ni Blonsky ang nagawa niya at tanggalin ang eksena na nagpakita si Bruce sa event. Ni-request rin ng babae na tanggalin ang istorya na naging Hawk si Todd at ibalik si Daredevil sa storyline na ginawa nga ng robot. Ilang saglit pagbalik ni She-Hulk sa mundo niya ay pinadakip niya si Todd sa mga pulis at si Blonsky ay nagpadakip sa mga DODC agents upang panagutan ang nagawa niya. Biglang bumalik naman si Daredevil sa lugar upang tumulong kay Jen pero huli na siya. Sa sunod na eksena ay kumain si Matt kasama ang buong pamilya ni Jen sa bahay nila at maya-maya ay dumating roon si Bruce at pinakilala sa kanila ang anak niyang si Scar. Sa sunod na araw ay nakabalik na si Jen sa trabaho niya bilang lawyer ng GLKNH. Sa post-credit scene, si Wong ay palihim na pumunta sa selda ni Blonsky gamit ang interdimensional portal niya at tinakas uli niya ang lalaki sa kulungan. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel.
At syempre huwag niyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.